Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, this is your channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Maraming kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers for Christ International. Mga kapatid, sorry ito, lubos naman tayo magpasalamat sa Panginoon. Is April 16, 2024. Now, this is the day that the Lord has made. Rejoice unto God, because God is good all the time. Mga kapatid, sana po sa oras na ito ay pagpalain tayo ng Panginoon sa ating mga pangangailangan hangad sa buhay. So sana po bigyan tayo ng biyaya ng Diyos sa bawat araw na ating mga kahilingan. Sana ipagkaloob ng Diyos sa atin. Now mga kapatid, ito po ginawa po natin ang ating mga video. Palibagong video naman is April 16, 2024. Now, i-like and share lang po natin ang salita ng Diyos dahil ito ang pinakamalaga mga kapatid sa atin na malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, sapagkat ang Diyos po ay hanggang ngayon ang biyaya po ay natin pa po sa atin. Now, kahapon po pinag-aralan po natin na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Now, yan mga kapatid, dapat natin malaman na ito talaga ang ating sinampalatayan niya ng salita ng Diyos, sapagkat mga kapatid, ang pagkain talaga na dapat natin malaman, ang pinakamalaga ang pagkain na espiritual, no? Sapagkat kailangan natin mga kapatid pagkainin naman ating kaluluwa, hindi po ating pisikal lang mga kapatid, kasi kung pisikal lang po ating pinapakain, so pagkamatay natin, mapahamak po ang ating kaluluwa. Kaya sa bawat araw, tayo po ay naghanap buhay. Nagtatrabaho po tayo dahil po na yun talaga ang nais natin mga kapatid, na makakain po tayo, no? Sa bawat araw, mayroon tayong pagkain na masarap, pero hindi po yan mga kapatid ang dapat natin masyadong pahalagaan, sapagkat babalik naman tayo sa lupa, sapagkat sa lupa tayo nagmula. Now, kaya mga kapatid, maliwanag po ang Biblia, nagpapamutunay na ang sabi ng Panginoon, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, may buhay na walang hanggang, at muli ko siya bubuhayin sa huling araw. So yan mga kapatid, napakahalaga po na malaman natin na sapagkat ganyan po na lang ang ating hinahangad, mga physical o mga material, hindi po pwede mga kapatid, kasi aanitan ng pagkabulok kung ganoon lang po ating iniisip. Now, salamat sa Panginoon, kahit na po ganyan ating mga iniisip, pamumuhay, pero pinagsabihan pa rin tayo na huwag tayo mga kapatid dyan lang. Hindi po dyan lang po tayo mga kapatid ay nakapokus. Now, kaya ating ginagawa, itong salita ng Diyos ay pinaparating po natin hanggang sa mga panahon na ito, dahil po yan ang kalooban ng Diyos, na tayo talaga ay makakaalam ng katotohanan kung ano talaga ang dapat nating gawin. Kasi ang mga bagay sa salimutan, ito ginagamit po ng dyablo para magligaw sa atin. Kasi yan po ang ginagamit ng dyablo nang sinubok po ang Panginoon ng dyablo kung kanyang mga kapatid, sabihin natin na tinutukso, dahil gutom-gutom lang ang Panginoon sa Kristo, na talaga lumapit ang dyablo. Ang sabi niya, itong bato gawin mong tinapay. So yun na paraan ang ginagamit ng dyablo sa ating Panginoon Kristo, kaya gagawin ng dyablo din yan sa atin ngayon. Kapag gutom na po tayo sa spiritual na paraan, na ito mga kapatid sa ating pamusalimutan, ay talaga ang dyablo ay intercept po yan, no? Ibig sabihin, lalapit ng dyablo upang subukan tayo at nilangin tayo, kapatid, tuksuhin tayo ng dyablo para makagawa tayo ng hindi po kalooban ng Diyos.
So ganun po ang Diablo, habang nanghina na po tayo sa salimutan na ito, wala tayong kain-kain po ng spiritual na pagkain. So talaga ang Diablo talaga ay yan po ang trabaho niya. Sa mga nanghihina na ay gusto ng Diablo palubugin talaga. Pero ayaw po ng Diyos na ganun na lang po ang mangyari sa atin. Kaya pinagsabihan tayo ng banal na aklat para po tayo maging matatag, no, sa ating pananampalataya. No, kahapon ang sandata ng Diyos, kinakailangan natin isuot yung sandata na 7 sandata na makatayo tayo sa gawa ng Diablo. Now, sinabi ng Biblia, mga kapatid, ito dapat malaman natin na huwag pagsikapan ang pagkain na masisira lamang. Kundi pagsikapan ninyo ang pagkain na ito'y maghatid sa atin sa buhay na walang hanggang. So yan po sinabi ng Panginoon sa John chapter 6:27. Maliwanag po ang Biblia na ito po ay sinusulat talaga para sa atin, para mapaghandaan natin, no, ang gawa ng Diablo. Kasi ang Diablo talaga ay talagang yun ang trabaho. So 3 bagay po ang gawa ng Diablo upang natuksoin ang Panginoon. Ginagamit ang bato, gawing tinapay, ginagamit ang Biblia para tatalon ang Panginoon sa taluktok po ng Jerusalem. At sa pangatlo, lahat ng kaharian ipinakita po sa Panginoon para sambahin lang siya ng Panginoon. Pero dahil po anak siya ng Diyos, so alam po niya na yan po trabaho ng Diablo, na magligaw lang po ng mga anak ng Diyos. Tulad natin, sa ating panahon ngayon, maliligaw po tayo ng Diablo na tayo mga anak ng Diyos kung kulang po tayo ng ating sandata, no? Ang sandata, mga kapatid, kinakailangan natin ito sandata. Sapagkat kung wala itong sandata sa atin, maligaw po tayo. Maligaw tayo. Tulad ng sinturon, ito po ang katotohanan, at ang bulletproof sa ating dibdib, panangga sa dibdib, ito po ang katuwiran. At ang pangatlo, ito pong sapatos, mga kapatid, na paghanda natin na mga talata, sitas ng Biblia para maparating natin sa buong salimutan, tulad na ang mga video na ginagawa po natin para po na maparating natin ang mensahe ng Diyos. At yun po ang ating sapatos. So ibig sabihin, kung ano man ang gawin ng Diablo, tatapunan man tayo ng tinik. Kung mga pagsubok, ano pa man ang dadaanan natin, so manatili po tayong matatag at magpatuloy tayo, sapagkat anumang tinik na itapon ng Diablo sa ating daan habang nangaral tayo sa magandang balita, ay nakasapatos po tayo. So may tinik ba ng Diablo na tinatapon, so magpatuloy pa rin tayo, no, sa ating gawain bilang Kristiyano. Now, sa pang-apat, itong pananampalataya, mga kapatid, ito po ang taming, kung ito po pang sangga na sa ating kamay, ang taming panangga po ito ng palaso ng Diablo, na ito nagliliab para hindi po tayo matumba, hindi po tayo, mga kapatid, babagsak. Kasi pag natamaan na tayo na sabi natin itong tanim at talim ng tinik ng itong sabi ng Apostol Pablo, na itong dapat natin malaman, sapagkat nagliliab na palaso. Itong palaso parang Indian palaso. Ito, matamaan tayo sa ating katawan, matutumbat talaga tayo kung mabagsak tayo. Kaya itong panampalataya, ito po ang taming ng palaso ng Diablo. Din sa panglima, itong helmet, mga kapatid. Ang helmet nasa ulo po ng kalagayan, no? Kaya pag nagmotor tayo, pag nakaharang LTO, walang helmet, mahuli po tayo. Now, ang helmet sa ulo po nilagay. Yun po ang pangalan ng Panginoon Kristo na tinatanggap natin sa bautismo. Now, sa pang-anim, yan po, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos, itong salita ng Diyos na nanatili po sa ating bibig, na ito'y galing sa puso natin. So yan po pang-anim. Pang-pito, ito po ang pananalangin palagi sa lahat ng oras. So yan po nakasulat sa Ephesians chapter 6 verse 11 up to 18. So mga kapatid, tuloy natin. Ang pagkain na ito ngayon, pag hindi po tayo makakain na pagkain po na spiritual, so madali po tayong ma-knockdown ng kaaway. So kaya ang sabi ng Panginoon na manalangin palagi. Manalangin palagi, huwag daigin ng Diablo kung tukso. So ang panalangin, kailangan natin gawin yan. Manalangin palagi sa ating paggising, sa ating pagtulog. So ating po ipanalangin sa Panginoon na sana po ay walang mga sakuna, wala pong mga pangyayari na ating inasahan sa ating sambayan, dahil yan po ang Diyos na mahabagin, mapagbiyaya,
at po na awa, Diyos ang tagapagligtas po natin. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ito ang ating verse mga kapatid dito sa John in chapter 6:27. Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Juan. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkaing ito. So, yan po ang sinabi ng Biblia na huwag lang magtrabaho para lang sa pagkain nasisira. So, totoo nga, nagtrabaho tayo ngayon, na anak buhay, para makakain tayo ng agahan, tanghalian, hapunan. So ganun po tayo. Pero hindi po pala, dyan lang tayo nakapokus, makakain lang, makatulog, makainom, makatrabaho. Hindi po. Mayroon pa tayong dapat pagsikapan itong pagkain, no? Itong pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggang. So ito mga kapatid, ang sabi ng Kristo, ako ang magbibigay sa inyo nito. Ito ang salita niya ngayon na ating pinangaralan, na pinapangaral. Ito pinangaralan natin sa libutan hanggang po na dito pa tayo sa libutan, sapagkat ginagamit tayo ng Panginoon habang dito pa tayo sa libutan para sa kanyang kawalhatian, para po sa kanyang kadakilaan. Ay pinapahayag po natin ang Diyos na siya ang Diyos na mahabagin, ang Diyos ni Israel, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ang Diyos mga kapatid ni Isaac na ating ninuno. Yan po mga kapatid ang inasahan natin Diyos, Diyos na buhay mga kapatid. Hindi po si Diyos na patay, Diyos po siya na buhay. Hanggang sa mga araw na ito ay pinagbigyan tayo ng Panginoon para matutunan natin ang tama na pamuhay. Huwag tayong mahatulan sa kanyang pagparito. May apoy po nag-alab, kaya dapat alam natin ito. So kung nakatrabaho lang tayo, kain tulog, trabaho kain tulog, gusto mamili saan tayo magpunta, so hindi po yun mga kapatid ang tama na pamuhay. Dapat ay itong pagkain na maghatid sa atin ng buhay na walang hanggang, at ang Panginoon Kristo ang nagbigay nito. Kaya sinabi na sa 54, 55 dito sa John chapter 6 mga kapatid, na ang kumain na aking laman at uminom na aking dugo may buhay na walang hanggang. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Ayan po sa verse 55. Pagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ayun kapatid, no, yung katawan na yan na doon sa taas sa cross, pinako sa cross yung katawan na yan para doon tayo makatitig sa cross. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan ano ang dahilan namatay ang ating Panginoon Jesucristo doon sa taas ng cross. So alam natin, namatay po siya para na tayo po ay bawiin sa diablo. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo dito po sa Hebreo in chapter 2 in verse 14, na kung ang anak ng tao tinawag na anak ng Diyos, naging tao din si Jesus para bawiin tayo sa kapangyarihan ng diablo. 2:14 sa Hebreo. Yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So sa kamatayan niya sa cross, nalupig ang diablo na may kapangyarihan ng kamatayan. Tama nga, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo din dito po sa 1 Corinthians chapter 15 in verse 21 to 22, ganito sinabi po ni Apostol Pablo. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Ganito. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Amen. Ang tanong, totoo ba talaga may kaugnayan natin kay Kristo para mamatay man ating katawan sa kasalanan ni Adan sa iba, mabuhay tayo sa magitan po na atin Panginoon Kristo. Kaya patay tayong lahat. Hindi tayo magsabi na pastor kasi ako ni mamatay. Patay tayo kahit pastor pa rin kapag turma na palataya. Patay tayo. Pero dahil po nakipag-isa natin kay Kristo, mabubuhay tayo. No? Mabubuhay tayo. Colosas 2:12. Pakinggan natin mga kapatid ang sulat ni Apostol Pablo sa Colosas 2:12. Ito po ang sinabi ng Biblia. Nilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo,
At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. Dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Amen. Nilibing na tayo kasama ni Kristo sa magitan ng bautismo. Kaya kung wala kang bautismo, so hindi ka pa nakasali, no? Hindi pa tayo nag-iisa kay Kristo kasi wala pa tayong bautismo sa pangalan na ating Pulis Kristo. Pero kung bautismado na tayo, so sigurado po, ayon po sa sinabi ng San Pablo sa 2:12 sa Kolosas. Nilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. So maliwanag po, muli tayong binuhay na kasama niya. Dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Amen, di ba? Sa ating panampalataya, na muling mabuhay talaga tayo, tulad ng anak ng Diyos na 3 araw, 3 gabi, ay muli niyang binuhay para makita natin na kaya tayong buhay ng Diyos sa araw po ng kanya pagparito. So, pinatunayan na po ito. Sumita ng kanyang anak na siya po ang unang binuhay mula sa mga patay para maging kapatid tayo na ating Panginoon. Yan mga kapatid na sabihin natin, umaasa tayo ngayon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Kristo, ako ang magbigay dito. Kaya ang katawan niya sa taas sa cross, yung pong dahilan mamatay sa cross para bawiin tayo sa ating kaaway na Diablo na nag-alipin ng sanlibutan. So hanggang ngayon mga kapatid, tinuturuan kita ng Panginoon. Ay ng Panginoon talaga na malinla tayo ng sanlibutan. Baka po trabaho lang tayo maaga pa nagising sa Japan mga kapatid. Ang totoo sa Japan, may hayadi po. Ang hayadi sa Japan, tinatawag na ito po ay advance working hour. No? So ang ano dito, ang dito sa Japan, may umpisa na alas 8. Pero may umpisa na alas 5 pa. Yung po tinawag na hayadi, advance working hours. So advance po. Sa maximum is 8 to 5, no? Ang trabaho sa Japan. Pero may trabaho dito na alas 5 pa lang mag-umpisa ka na. Nang alas 4 pa, gising na po ang tao. Kung sabihin na ang kumpanya, bukas alas 5 umpisa, so alas 4, gising ka na. Kasi, maligo ka pa, kakain ka pa, maghanda ka pa ng baon mo. So yun po. Pero, ito mga kapatid, hindi po ito manatili. Sa sanlibutan na ating pinagsikapan, mamatay pa rin tayo. Kahit maaga tayo gumising, makakain tayo ng masarap na pagkain at makabili tayo ng mga ano ba ang gusto natin, pero mamatay pa rin tayo. Pero itong pagkain na maghatid sa buhay na walang hanggan, ang sabi ng Panginoon, ako ang magbibigay dito. Ito ang dapat malaman natin, itong salita ng Diyos. Diba? Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa kahapon po mga kapatid ay pinag-aaralan po natin yan. Kapatid, sa Filipos 2:17 na ang salita ng Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. 2:16, ang salita ng Diyos ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa 2:16 mga kapatid. Habang pinaninindigan nyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung gagawin nyo ito, may maipagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo. Dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. Amen. So, ano itong pagkain na nagbibigay ng walang hanggan? Ang salita ng Diyos. So, tama. Kung nakapokus lang tayo sa mga bagay, trabaho, kain lang, tulog, inom, gusto mamasyal, patay pa rin tayo. Hindi pa rin tayo magtatagal sa salimutan na ito. So ang malaga, itong nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Kristo, kundi pagsikapan ninyo ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So tama ating keyverse mga kapatid, na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng walang hanggan mga kapatid. Ang keyverse natin sa John 6:27, na huwag pagsikapan ang pagkain na mabulok lamang, kundi pagsikapan ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang salita ng Diyos mga kapatid. Lobin ng Diyos bawat araw nung kapag posta ng video, kahit paano ay malalaman natin ang purpose, bakit mga kapatid na parito ang Panginoon Kristo. Sabi niya, ako ang bibigay dito. Kasi unang-una, ang katawan niya ay inalay si taas sa cross para lupigin po mga kapatid ang kapangyarihan ng Diablo na siyang kamatayan para mabuhay tayo. At ang kamatayan sa cross, ang dugo na doon inaalay si taas sa cross, nagpapatawad ng ating kasalanan. So napaganda po mga kapatid ang plano ng Diyos sa buhay natin. Minsan lang ang tao talaga hindi maganda ang plano. May pumatay, nangalunya, nakiapid, may nagsambaris Diyosan, mayroon po nila ng kapwa, naglalasing, nagsinungaling, ito po mga kapatid ang mga sakim. So ganyan po ang katayuan natin.
Minsan ganun po ang kalagayan natin mga kapatid, no? Nakapokus tayo sa mga bagay sa limutan na ito pala ang kapahamakan ating kantukan. So wag naman mga kapatid, maawa naman tayo sa ating kaluluwa. Tulad ng isang mayaman, namatay siya hinatid doon sa apoy, nag-alab na apoy, at ang naalala niya lima niyang kapatid na buhay na sana pa puntahin si Lazaro doon para babala, bigyan ng babala, baka pa sila din na kanya mga kapatid makapunta doon sa dako ng pagdurusa. So yung mga kapatid, yung pinakasulat sa Lucas 16 in verse 22 hanggang po sa 30. Yan po ang history ng isang pulubi na si Lazaro at saka si Lazaro mga kapatid na naghihirap sa limutan, at ang mayaman na naman na abunda kung sagana sa pumuhay sa limutan pero hinatid naman sa apoy na hindi mamamatay. So mga kapatid, hanggang ngayon tanda po natin si Lucas sumulat ng 56 AD, hanggang ngayon ang mayaman nandoon pa rin sa nag-alab na apoy hanggang sa mga araw na ito. Sa almost 1,900, no? 900 plus na mga kapatid ang mayaman nandoon sa nag-alab na apoy hanggang sa mga araw na ito. So dapat mga kapatid, sikapin natin na sana mahiwalay tayo sa lugar na yan. Kasi lahat po namuhay ng mga na umasa na po sa sariling kakayahan, hindi sumunod ang salita ng Diyos, doon po ang punta. So wag sana mga kapatid, doon ang punta natin, sapagkat nais ng Panginoon talaga matuto tayo sa bawat araw na ating pumuhay. So meaning mga kapatid, na ang isang mayaman hanggang sa mga araw na ito almost is 1,968 years nasa nag-alab na apoy hanggang ngayon. So mga kapatid, napakadelikado po kung yan po mapuntahan natin, kasi ayaw talaga ng Panginoon na ang tao talaga ay itapon sa impyerno. Kaya lang, kung sundin natin sarili, hindi po ang kalooban ng Diyos, matapon tayo sa impyerno. Kasi yan sinabi niya sa Matthew 7:21, na hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kanyang langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama ng sa langit. So kaya ingat tayo mga kapatid, huwag tayong kumpiyansa sa ating po natin ngayon na itong ating kaligtasan. Kaya ang pagkain na masisira lamang, hindi po yung talaga ang pinapukusan natin. O nga, naghanap buhay tayo, trabaho tayo, dahil mayroon tayo mga gustong bilihin, makakain tayo ng masarap, at saka mayroon tayong mga pupuntahan, mayroon tayong nais na bigyan ng mga tulong. So makapagbigay tayo ng tulong dahil po na nagtatrabaho tayo para magkapira tayo. Pero kung nakapokus na tayo dyan, so mga kapatid, sa paraan na lang yan na material, wala pong spiritual, so paano na lang ating kaligtasan na ito mas malaga, nagbigay ng buhay na walang hanggang. Kasi ang salita ng Diyos talaga ang nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Ito yung masahan po natin talaga na sa pagparito ng Panginoon ay makasama tayo. So tanda po natin, nakaisa po tayo sa bautismo mga kapatid, ay kasama na tayo ng kanyang kamatayan at muli tayong binuhay ng kasama ni Kristo. Kaya itong gawin natin ngayon habang po naginit tayo ng mga pagkataon, habang buhay pa tayo sa limutan, so magsisina po tayo, magpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo para mapatawad tayo sa mga kasalanan at tanggapin natin ipagkaloob ng Espiritu Santo. Yan mga kapatid ang nais ng Panginoon. Hindi talaga tayo dapat mapahamak. Pero kaya lang, mapahamak talaga tayo kung ang susundin lang po natin ang ating kagustuhan. Hindi po ang mga salita ng Diyos na pinapangaral po sa atin. So kaya po ang salita ng Diyos na ating napakinggan, ito po ang hahatol sa atin sa huling araw. Ito mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa 12:48, ito po sa John, ganito po ang sinabi niya na mayroon na hatol sa atin. Ang salita na atin napakinggan, ito mismo ang hatol natin mga kapatid. Kaya sana po huwag natin hayaan na itong mga salita ng Diyos na atin napakinggan ay natin magawa. Kasi ito ang hatol natin mga kapatid. May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangarap ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Diba? Kasi ang salita natin napakinggan, kung gawin natin, so makapasok tayo sa kanilang langit. At kung nakinig naman tayo mga kapatid na wala tayong ginagawa, so yun po, mapahamak po tayo. So pag sinabi sa Roman in chapter 2 verse 13, ganito po ang sinabi ng Panginoon sa pangitan ni Apostol Pablo na
ang ituturing matuwid ng Diyos yung tumutupad, hindi nakikinig. Pagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang tumutupad nito. So ganyan po mga kapatid, hindi po ang nakikinig ang ituturing ng Diyos, kundi yung tumutupad. Kaya paano natin makamtan mga kapatid ang itong gantimpala, no? Paano makamtan natin ang buhay na walang hanggang kung nakinig lang po tayo at wala tayong ginagawa? Hindi mapili mga kapatid. Dapat gawin natin ang ating napakinggan dahil ang pagpapala at ang pagiging matuwid ng tao nasa gumagawa. Kaya kung nais natin talaga mabuhay tayo ng buhay na walang hanggang, so yung salita ng Diyos na ating napakinggan, yun po ang gawin natin. Hindi po mga kapatid tayo magkaroon ng buhay na walang hanggang kung baliwalain natin ang salita ng Diyos. Sapat sinabi nga dito sa chapter 2:16 sa Pilipos, habang pinaninindigan niyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So ang salita nagbibigay ng buhay na walang hanggang, itong panindigan natin. So anong aral ng Panginoon sa atin sa magitan ng mga propeta, mga apostol, ay ginagawa natin ito. Dahil po umaasa tayo talaga na muli tayong mabubuhay sa kanyang muling pagparito. So kayo mga kapatid, hanggang sa mga panahon na ito ay naparating talaga sa atin ang mensahe ng Diyos para lang po na hindi po natin mga kapatid mapuntahan ang apoy na napuntahan po ng isang mayaman. Kasi mahirap na po mga kapatid pag nakapunta ang tao doon sa apoy. So maalala mo lang mo ang kamag-anak mo, kapatid mo, ang ina mo, ang ama mo, na sana hindi makapunta doon sapagkat doon ka pa naawa na nandun ka na sa apoy. Pero habang buhay pa tayo, hindi tayo naawa natin sarili. So nandun na po sa apoy ang mayaman at ang kinawaan na lang niya yung kanyang 5 kapatid. Pakinggan na natin to sa Lucas na ito mga kapatid bilang babala po sa atin sa 16 verse 27 up to 30. Ganito po ang kahilingan ng isang mayaman kay Abraham na ating nuno. Pakinggan natin. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito. So nang makaawa po ang kaluluwa doon po sa dako, sa lugar na hindi po niya inasahan. Wala naman sigurong tao na nais doon. Kasi hanggang ngayon, almost 1,968 na. Nandoon pa rin ang mayaman, ang kaluluwa niya, nag-alab na apoy. Kasi wala pa muling pagkabuhay. At kung mabuhay man siya muli, sa araw ng paghatol, impyerno pa rin siya. Kaya nakahanda na po ito, mga kapatid na lugar, na sana po, wag natin mapuntahan ito. Sana po, ipagkaloob ng Diyos na magbagong buhay tayo. Kaya sinabi sa Pablo, na huminaon lang po tayo na ituwid ang sumasalungat sa atin. Iba kapag kalooban sila ng Diyos na magsisi at makakaalam ng katotohanan para makawalan sila sa bitag ng dyablo. So yun po nakasulat po sa 2 Timothy chapter 2 mga kapatid in verse 25 to 26 mga kapatid. Na baka pagkalooban ng Diyos, tanda po natin na makapagsisi po sila at tumalikod sa masamang pamuhay at makawala sila sa bitag ng dyablo. Paano? Kahit na po masama sila, sabi ni Apostol Pablo, huminahon lang tayo na pangaralan po itong sumasalungat, iba kapag kaloob ng Diyos. Sana po ipagkaloob ng Diyos, tayo ngayon na sumasalungat, sana pagkaloob ng Diyos, magsisi po tayo at makaming katotohanan na talaga may nag-alab na apoy talaga na nilagyan po ng isang mayaman. At may paraiso naman na kinalagyan po ni Lazaro, itong kinalagyan po ni Amang Abraham. So mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito, hindi man tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy naman tayo pinagsabihan, sapagkat para maipadama po niya ang kanyang biyaya sa atin. So yun pong dahil na parito po ng Kristo mga kapatid para po na iligtas ang mga makasalanan, ayon po sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Verse 16, na sumangitan ko, sabi ni Pablo, sumangitan ko nahayag kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos sa atin makasalanan. So sana mga kapatid, huwag natin hayaan na itong napakinggan natin, baliwalain natin ito. Dahil nga may hatol sa atin sa huling araw itong mga salita. Kasi ang salita ng Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggang, ayon po sa Pilipos 2:16. Pero minsan mga kapatid, dahil po sa ating kalagayan ngayon na
ang ating iniisip kung paano maahon, paano masagana, paano tayo masaya. Hindi natin naisip na itong kaluluwa natin ay ito po ang magdurusa. Masaya naman tayo, masarap pagkain, pero itong katawan babalik ito sa lupa, hindi po tayo magtatagal dito sa limutan, pansamantala lang po buhay natin. Now, ang kaluluwa ng mayaman, napakahirap po ng kanilang kilalagyan. Atrasan natin sa verse 24, mga kapatid, sa Lucas 16:24. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Yung pong ilagyan ng isang mayaman, apoy, hirap na hirap. So hindi po, buti lang kung apoy lang nakalagay doon sa dako na kanyang ilagyan, hirap na hirap siya. Mga kapatid, apoy po ito. Nag-alab na apoy. Doon po ang isang mayaman. Now, akala siguro natin ang sabi ng Panginoon sa Biblia, hindi natin paniwalaan ito. Sumapahamak tayo. Kasi itong mayaman na ito, wala po silang panahon sa Panginoon habang sila namumuhay. Pakinggan natin na sinabi po ni Amang Abraham sa Lucas 16 verse 29 to 30. Tumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. So, yan pala ang dahilan. Bakit napunta ang mayaman doon sa nag-alab na apoy? Wala pala silang panahon. Hindi po sila nakikinig. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, itong salita ng Diyos, nakapag-post tayo sa YouTube channel, sa Facebook, pero mga kapatid, hindi po lahat talaga ay interesado. Hindi po lahat interesado dito, mga kapatid, sapagkat kung tingnan natin ang viewers natin sa ating mga video, no? Sa ating video, sa ating live, salamat po, may 10, salamat na lang, may 5, ganun po. Hindi interesado ang sanlibutan ng salita ng Diyos. Pero kapahamakan talaga ang kantungan. Ito po ang isang mayaman. Ito po ay sabi ni Amang Abraham. Sumagot si Abraham, nasa kanila na po ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman. Hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. So ganun pala sila sa pamumuhay. Kasi kapatid po nila ito. Yung kapatid niya ito. So meaning, habang buhay pa pala ang mayaman, ganun po sila. Wala po silang panahon sa salita ng Diyos. O tingnan mo ito ngayon, na siya po ay nangungmakaawa. Hirap na hirap sa apoy. Ikaw, tayo. Hindi mo ba ito paniwalaan? Na baka darating ng panahon, baka tayo naman ang doon makapunta. Kung hirap-hirap hanggang ngayon ang mayaman, so tayo ganun din. Hirap na hirap tayo doon hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi pa siya makalabas doon, kundi sa araw na po ng hatol. Kasi ito pagparito ng Panginoon, tayo po na nanampalataya at ang isa sa kanyang kamatayan sa cross, tayo po ang unang mabubuhay at bago pa po sila after 1,000 years. So ganito mga kapatid ang pag-asa natin. Na pagparito ng Panginoon, may pagliligtas at may pagparusa. So dapat mga kapatid alam po natin ito, sana po na huwag natin hayaan na maiwan tayo dito. So sa limutan na ito, so pag naiwan na po tayo, ay ibig sabihin, ang araw ng hatol, ayaw na lang sa ating gawa, ang ating pag-asa. Ngayon, mas marami ang mali natin, siguro, kaysa tama. So, ito kung ganoon po, wala na, buhay pa tayo, impyerno tayo. Kasi kung tingnan natin kalagayan natin sa limutan, na kahit kami mga pastor nga, hindi maiwasan, magkakamali kami. Ano pa kaya siguro kung wala time sa Panginoon? No? Ano pa kaya ang time kung ang ating panahon po trabaho na lang, kain, masaya, gusto natin punta sa lugar, gusto masaya po tayo. Pero ang kaluluan natin, pag namatay itong kinalagyan ng mayaman, hirap na hirap siya doon sa nag-alab na apoy. At ang sinabi niya dito sa 16:30 sa Lucas, sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon ang mga Abraham. So meaning to say, itong mayaman, bakit napunta doon sa dako na nag-alab na apoy, wala pala silang panahon sa Panginoon. Mayaman nga sila. Ngayon, dahil sa kayamanan, umaasa sa kayamanan, kaya sabi ng Panginoon na mabuti pa ang isang kamilyo
madaling makapasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. So mga kapatid, hindi naman sinasabi na walang pag-asa ang mayaman. So kasi may pag-asa pa tayo sa time of Christ. Pinagsabihan tayo ngayon para tayo mga mayaman, hindi na umasa sa kayamanan. Mabaka ba, Pastor? Pakinggan natin dito mga kapatid sa 1 Timothy chapter 6 and verse 17. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6:17. Ang sabi niya kay Timoteo, huwag ang mga mayaman, huwag tayo asa ng kayamanan. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Ganun po. So meaning to say, kahit mayaman tayo ngayon, dapat huwag isipin natin na yung kayamanan natin na lang ang ating pinupukusan, kundi sa Diyos. Sa Diyos tayo makapokus. Kung ano talaga ang salita ng Diyos, ano po ang utos ng Diyos na ating dapat sundin habang buhay tayo para hindi po tayo matulad ng mayaman nandoon sa nag-alab na apoy at ang naalala lang niya ang kanyang 5 kapatid na buhay. Napagsabihan sa Lazaro, puwain si Lazaro galing sa libingan, galing sa mga patay, para pagsabihan po ang kanyang 5 kapatid na buhay. Baka pati daw sila makapunta sa dako doon ng pagdurusa. Ito mga kapatid, warning po ito sa atin. Warning po ito sa atin ngayon na namumuhay sa libutan. Baka sabihin mo, may kayamanan ka na, marami kang negosyo, may lupa, sasakyan ka, pagkamatay po natin, anong kaya ang kantungan na ating kaluluwa? Doon ba sa paraiso? O dito pa sa kinalagyan ng mayaman? Almost 1,968 years na po siya ngayon doon sa nag-alab na apoy. Kasi sumulat si Lucas is a 56 AD. So meaning to say, equivalent natin 2024 years minus 56 AD. Ang kinalagyan ng mayaman na nag-alab na apoy is 1,968 years. Na hindi pa lang 1,968 years, mayroon pang pagbalik ng Panginoon na sabihin natin mga kapatid, siya po natili pa doon, mabuhay tayo mga patay kasama ng Panginoon at saka 1,000 years pandadaan bago siya makalabas doon. Pero paglabas niya hatol, impyerno pa rin kasi pag noon na po, kaya nga pagkamatay natin hatol na. Kaya pagkamatay natin, mayroon 2 lugar po na ating pupuntahan. Na si Lazaro, dinala po sinupunan ni Abraham, mga kapatid. Ayon po dito sa 16:22, dito po sa Lucas. Na namatay po ang isang pulubi, dinala sinupunan ni Abraham. Yun po mga kapatid ang paraiso na napuntahan din isang kriminal na kasama ng Panginoon sa pagpako sa cross. Matay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay. Nagdurusa? So di basta-basta po ito mga kapatid. Hindi sinabi, nakalagay ang mayaman sa 5 patay. Nagdurusa. Dito kaya sa limutan, magdurusa tayo dito. Halimbawa, sabihin lang natin na pinahirapan tayo sa limutan, nagdurusa. So hindi basta-basta po pag nagdurusa ang tao. Na doon, kaluluwa siya, nagdurusa na doon sa daigdig mga patay, nagdurusa doon sa mga daigdig mga patay. Kaya ito mga kapatid, example ito sa atin. Kaya wag tayong mga kapatid na manatili po na lang sa buhay na hanggang po sa ating kagustuhan. Dapat habang buhay tayo na may takot, may pagsunod ng kalooban ng Diyos. Hindi kaya na umasa tayo sa kayamanan niya. Mga kapatid, hindi po tayo magtatagal. Ang Biblia nagsasabi, 70 taon o kumalakas 80 taon. O kumalakas ka pa 90 taon o 100 ka pa, ayon po sa kalakasan natin. Pero basta abot tayo ng 70 years. Kung 69 ka na ngayon, anong gawin mo? Umasa ka pa sa gawa mo dati? Mga batid, ngayon ka na nakarinig, 69 years ka na, dito mo na napakinggan ang totoo pala na may impyerno, may paraiso. Dapat alam natin paano ang gawin natin ngayon. Kasi habang buhay ng tao may pag-asa. So ito na ang panahon, magbalik naman tayo sa Panginoon. Ito ang panahon mga kapatid na talikuran na po natin ang ating pamumuhay po na masama. Kasi yun po ang isang kahilingan po ng Panginoon sa atin sa mga araw na ito. Humiling ba ang Panginoon? Humiling po. No? Akala siguro natin humiling. Ito pakinggan natin humihiling ang Panginoon sa atin. Anong kahilingan niya?
na magsisi na tayo. Hiling po ito, nagyaya. No? Ibig sabihin, nagyaya, ngunit ngayon, nagyaya ang Diyos. Pakinggan natin 17:30 sa gawa. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Yung pong kahilingan ng Diyos, inuutusan tayo ngayon, no? Para po na magsisi at tumalikod na tayo sa masamang pamumuhay. So ganun po. Ngayon, ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang mag-decide. Kung gusto mo talaga magsisi o magpatuloy ka sa pamumuhay po na ayon sa gustuhan mo, tandaan po natin, sinabi po ni Panginoon Kristo kay Apostol Pedro is John 21:18, Pedro, sa bata ka pa, ikaw na ang masusunod kung anong gusto mo. Pero pagtanda mo na, iunat mo ang iyong makamay at iba ng tao ang magbako sa iyo. At ihatid ka na sa lugar na iyong magustuhan. Nang namatay si Lazaro, hinatid ng anghel doon sa sinapupunan ni Abraham. Pagkamatay ng mayaman, nandoon sa nag-aalab na apoy. Sa dalawa na ito, saan ang magustuhan mo? Apoy o paraiso? Siyempre, paraiso. Anong gawin natin? Tulad ng mayaman, binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Hindi, ang sabi niya sa Lucas 16 in verse 30, hindi po sila makikinig noon amang Abraham. So, meaning to sa kanyang pamuhay, sa kanilang pamuhay pa lang, kasama ng kapatid, ganun pala sila. Walang panahon sa Panginoon. Walang panahon ng salita ng Diyos. Nasaan na punta? Nagalab na po Ngayon, kumusta kapatid ang iyong panahon? Kumusta ang panahon natin ngayon? May panahon ka ba sa Panginoon? Kung wala, ikaw na ang humatol sa sarili mo. Kung saan ang gusto mo, paraiso ka o impyerno. Kung gusto mo paraiso, pakinggan mo ang itong salita ng Diyos. Noong una, hindi kinilala ng mga tao ang Diyos. Hindi nila pinapansin ang kanilang kasalanan. Ngunit ngayon, nang inutusan ng Diyos ang lahat ng tao na magsisi sa lahat ng lugar at na magsisi at tumalikod na sa masama nilang gawain. Ngayon, ikaw ang mahusga. Ikaw na ang mag-isip kung ano ang tama gawin mo. Kung hindi mo ito gagawin, ikaw na po ang mag-decide. Kung magpatuloy ka sa iyong kagustuhan, magpatuloy ka. Sabi po sa Pahig chapter 22:11 na ang makasalanan ay magpatuloy sa pagkamakasalanan. Ang marumi ay magpatuloy sa pagkamarumi. At ang matuwid at magpatuloy sa pagkamatuwid. At ang banal, magpatuloy sa pagkabanal. Verse 12, tandaan ninyo ako'y darating na. Dala ko na ang gantimpala para ibigay sa bawat isa ayon sa kanyang gawa. Mga kapatid, buhay na malanggang, pinakamalaga, ito ang pagsikapan natin. Kaya nga sinabi sa Pilipos, Kabanata 2, talata 2, na 12, na pagsikapan ninyo ang iyong sariling kaligtasan na may pagkatakot at paggalang sa Diyos. So, ganun pala ang naghintay ng buhay na malanggang. Mga kapatid, tanda po natin itong kaligtasan na mamuhay tayo na may takot at may paggalang sa Diyos. No? Pilipos 2:12. Ayun mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa atin. Sana po, huwag sayangin ang pagkataon. Sana po, patuloy tayo makinig. Subaybayan natin ang mga video. So, tayo po na may YouTube channel. So, i-like and share lang po natin ito. Then, subscribe or i-post natin ang notification bell. I-bell on natin ito para kung may bago tayo mga video sa bawat aralubin ng Diyos, makapag-post ng mga video, dagdag kaalaman at pagpatuloy tayo sa pagsubaybay ng salita ng Diyos. Ito ang pagkain na espiritual na maghatid sa atin doon sa buhay na walang Bibigyan po yan mga kapatid, isa Pilipos 2:16, na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang Ang key-verse natin isa John in chapter 6, verse 27, huwag pagsikapan ang pagkain na masisira lamang. Ang pagsikapan ninyo ang pagkain na maghahatid sa buhay na walang at ako na nakang tao ang magbigay nito ayon sa kalooban ng aking Diyos Ama. So mga kapatid, maliwanag po ang Biblia at sana po unawaan natin, sana po may isagawa natin ang narapat pagtularan ang mayaman
na kahit mayaman siya, pero doon siya sa nag-alab na apoy. Bakit? Wala silang panahon habang buhay siya. Sa kanyang mga kapatid, wala silang panahon sa Panginoon. Wala silang kabahagi ng oras na para lang makinig ng salita ng Diyos. Puros na lang kayamanan ang naisip nila, wala. Abundant nga sila. Sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo, buhay ka pa, nabuyong ka sa lahat ng bagay. Si Lazaro naman tumatanggap ng kahirapan at ngayon inaalis siya ng Diyos. At ikaw naman nasa kahirapan. Lucas 16 in verse 23 to 24. Mga kapatid, salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners dito po sa YouTube channel, Facebook. So sa mga ating mga viewers sa Facebook, ilagay sa po natin sa Diyos dahil po ito nagbigay sa atin ng matatag na panampalataya. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan habang biyaya ng Diyos ay ating makamtan sa bagitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaca, Apostolic Believers for Christ International, President to us, grace, mercy, in peace. Be with you us, by Jesus Christ. Amen.